So ngayong araw nga ay kukunin na natin yung ating mga young bird para ilagay na dito sa ating viewing. Galing yung ating ibon na nag-finisher na sa maanak. At ayan na, so magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, so ngayong araw, heto na. So tinanghali na tayo sa pagpunta sa ating loft. So ngayong araw nga ay kukunin na natin yung ating mga young bird para ilagay na dito sa ating viewing. Heto na yung ating mga breeder. Nandito na tayo ngayon, eh kukunin na natin yung ating mga young bird. So ilalagay na nga natin dito sa ating viewing. Pero syempre bago natin ilagay yung mga young bird natin dito, eh yung mga ibon natin na marunong na dito sa ating loft. So papapasukin muna natin para hindi tukain yung mga bagong young bird na ilalagay natin dito sa ating viewing. So pag nakapasok na itong ating mga young bird na matatanda na to, yung mga bagong young bird naman natin yung ilalagay natin dito. Pasok. Yun na, so napapasok na natin yung mga young bird natin na matatanda. So, nandito na sila sa loob. Yun, so parang kulang. Ay, ayun, so tama. Ito yung 6. Yan. So ngayon ikukunin na natin yung mga young bird nating bago na ilalagay dito. So heto na, at kukunin na natin yung ating mga young bird. So uunahin na natin yung dito sa cage number 4 natin. Yan. So kukunin na nga natin to para rin makapagitlog na rin to. Tsaka para makabawi na yung kanilang mga katawan para sa mga susunod na young bird nila. Ang lalaki na, oh. Ang lulusog ng mga young bird. Ang lalaki na. So ilalagay muna natin dito sa ating training box. Ito yung isa. Ay. Ito yung pangalawa, oh. Ayan, laki na. Laking ibon. Ayan na yung dalawang. Ganda ng kulay ng dalawang to. At ang laki ng mga young bird. So ngayon naman ang next kukunin natin yung dito sa cage number 3 natin. Yan yung dalawang young bird natin dito. Mas malaki na to. Kung malaki yung una nating nakuha, pero to mas malaki na to dahil pwede nang makano to. Pwede nang pumitik kahit pa konti-konti. So tingnan nyo naman yung dalawang to. Hanggang ngayon nagtataka pa rin ako dahil yung mga parents nila ay puti at yung isang kak natin ay red bar, pero yung kanilang mga young bird ay ayan, kulay itim. Itim yung naging kulay nila. So panigurado hindi naman to nasa lisihan itong hen natin dahil wala naman tayong ibon na kulay itim dito sa mga kak natin. Kaya napapaisip tayo ngayon kung saan nila nakuha yung kanilang kulay. Yan, laki na nito. Ayan, ito, ang laki na. So heto na, so 4 na yung nandito natin. Ngayon naman ito na lang yung last na mga young bird na kukunin natin, yung dito sa cage number 1. Yun, medyo malaki na rin to kaya kukunin na natin. Pwede nang tumuka itong mga to.
Yun, ang lulusog ng mga young bird. So heto na nga yung ating mga young bird. Ngayon naman ilalagay na natin dito sa ating viewing para makita na nila yung dito sa atin, yung 360 dito sa atin. Ayan o, yung mga young bird natin, yung mga off color natin, ang gaganda ng kulay. So panigurado, maninibago dito to. At medyo papayat sila ng kaunti dahil hindi na sila sinusubuan ng kanilang mga magulang. Ayan o. So meron tayong mga bluebird na hindi off color. Ito nga yung mga off color natin na itim. Ayan o, lalaki na o. Pwede na itong paawalan. Ang lalakas na ng mga pakpak. Ito yung kanyang kapatid. Laki oh. Ang lalaki ng mga young bird. Oh. At ayan na nga. So nailagay na nga natin yung ating mga young bird dito sa ating viewing. So heto na nga sila oh. Yan na yung ating mga young bird. So ang ginawa ko ayun. So nilagyan ko muna nung patuka at mamaya ilalagyan natin ng ano yan, ng inumin. Yan para matuto na sila dito. Ayan na. Ayan na sila oh. Ayan. Ito nga yung ating off color at yung ibang mga young bird natin. Ayan. So nailagay na nga natin yung ating mga young bird dun sa ating viewing. So ngayon naman ang gagawin natin papasyal muna tayo dun sa ating pinsan. Yan ngayong umaga. So habang nandun siya sa bahay at wala siyang ginagawa, papasyalan muna natin siya. Ayan. So anong pang hinihintay natin? Tara. One eternity later. Heto, nandito na tayo sa ating pinsan o yung ating naging mentor sa pag-iibon. At heto yung kanyang loob. Yan, so nandito sa likuran ko yung kanyang mga ibon. Yan. So, tignan nyo kung gaano kalaki yung kanyang loob. Yan, so nandito pa lang tayo sa may first floor. So heto yung kanyang first floor. So dito yung kanyang mga stock bird. Heto yung mga kak na ginagamit niya at heto naman yung mga hen. Yan. Yan ang ganda. Ang kaganda ng kanyang mga ibon. So sabi ko nga yung mga halos nung ating mga ibon na ginagamit dito nang galing. Yan yung mga ibon na matitibay. So bali ito nga yung stock bird niya na at hen at dito naman sa kabila. Yan, so dito yung kanyang mga breeder. So dito siya nagbe-breed. Ayan yung kanyang mga binibreed ngayon. Yan, tingnan nyo naman kung gaano karami. Yan, so yung nag-finisher nga natin ng Santa Ana, dito yun na-breed. Yan, dito nang galing yung ating young bird na yun. Yan, ang daming young bird dito. Yan, meron pa dito sa labas. Yan. Yan. At yung sa taas naman yung kanyang second floor, ayun. So dyan yung kanyang mga flyer. Nandyan yung kanyang mga young bird na bagong pitas. Ayun. So nandun sa viewing. So mamaya aakyat tayo dyan para makita natin yung 360 nung kanyang loft. Yan, tingnan nyo kung gaano kalaki yan. Ang laki nung kanyang loft. Yan, so dito natin titignan para makita natin yung kanyang mga young bird. Ayan o. Ang laki. Yun. So tara akyat tayo para makita natin yung dito sa taas. Ay, mugya ko ay. Yan. Yun. So nagpaalam na tayo at aakyat tayo.
Yan, so heto nga si Pinsan. Pasilip ko lang rin yung guy. So heto nga yung kanyang mga young bird na bagong tinuturuan. So nandito pa sila sa viewing. So hindi pa niya to pinapakawalan dahil yun nga, bago pa lang niyan dinala dito. Ayun, gaganda. Gaganda ng mga young bird. Dito naman sa loob, yan, dito sila papasok niyan pag marunong na sila. Ito, pasok tayo habang nagpaalam naman tayo kay Pinsan. Ito yung kanyang mga flyer. Yan. Diba? Ang laki nung kanyang loft. Parang Taiwan loft din yung loft niya dito. Napakaliwalas, napaka-presko. Yun, at meron din siyang ibong umuwi. Umuwi daw yan bagong uwi daw yan kaso tinanggalan ng ring. Yan yung mga mababait na mga mandarakit. So tinanggalan ng ring. Yan yung kanyang mga young bird. Gaganda. Bali parang kasing edad lang nito yung mga young bird na pinitas natin kaninang umaga. So heto nga yung 360 dito sa kanyang loft. So meron pa siyang daan dito, paakyat, ayun. Para makita mo ng buo yung 360 dito. So maglibot-libot muna tayo dito sa loft ng ating Pinsan. Matagal-tagal na rin tayo hindi nakakapunta dito kaya sulitin na natin. Ito, nandito tayo sa taas. Ito, yung 360 dito. At yung bahay nga pala natin ay nandito lang sa may kabila dito. Ay, malapit lang tayo. Yung mga young bird niya yun. Napaka-presko, napakaluwang nung kanilang viewing. Ang laki ng loft. Sa susunod ay magkakaroon din tayo ng ganito kalaki. Pag may budget na tayo. At ito, so bumaba na tayo dahil para hindi masyadong may istorbo yung mga ibon sa taas. Para hindi sila may stress sa atin. Ito nga yung kanyang loft. So sarap tumambay dito dahil ayun, napakalaki nung loft at napaka-presko dito. Yan, tsaka ang gandang pagmasdan ng mga ibon dahil ayun, ang gaganda. At ayan, so heto nga yung sinasabi kong Pinsan natin kung kanino galing yung ating mga ibon at kung kanino galing yung ating ibon na nag-finisher na Santa Ana. So sa kanya breed yun at binigay sa atin. Ayan. So yun nga yung kauna-unahang ibon natin. Ayan, so si Pinsan GGS Lo. Ayan. Hindi na siya makakapag-ibon, naalis na siya. Ayan, so pumasyal tayo dito dahil matagal na nga tayo hindi pumupunta dito. Ayan, so, at kinumusta natin siya. Ayan, at ito nga, nakita natin yung kanyang loft. So kung ikukumpara sa loft natin dun sa may makabebe, so gagawin mong 3 yun or 4, ganun kalaki yung kanyang loft dito. So ayan, ngayon eh, magpapaalam na tayo sa ating Pinsan at uuwi na tayo. Ito nga. Ingat. So salamat sa magandang kwentuhan. Ayan, so nabitin pa nga tayo pero so bago nga pala tayo umuwi, yung mga trophy nung ating Pinsan, ayan. So bago tayo pumasok kanina dun sa kanyang loft, nadaanan na natin to. Ito, ang dami na. So ang dami na niyang nakuha mga trophy, mga achievements niya sa pag-iibon. Ayan. So tayo kahit isa wala pa tayo nakuha sa mga ganyang trophy. Pero siya, ayan, ang dami. So isa lang ibig sabihin niyan. So ibig sabihin lang niyan, magaling siyang mag-alaga ng mga ibon. Ayan.
ayan, hapon na naman at eto, magpapakain na naman tayo ng ating mga ibon. So ngayon isisilipin natin yung ating mga bagong pitas na mga young bird kung ano na ba yung kanilang itsura ngayon, kung hindi ba sila na-stress sa pagpitas natin sa kanila kaninang umaga. Eto na yung ating mga young bird at eto na yung nilagay natin na lalagyan ng kanilang tubig. At eto, nilagyan na nga natin ng patuka ulit ngayong hapon. So kanina tumutuka-tuka na yung mga off color natin, pero yung mga bluebird ay hindi pa sila tumuka. So mamaya ang gagawin natin susubuan natin sila para hindi naman sila pumayat, at yung isang block natin ayun andun na sa taas. So medyo nakakalipad-lipad na siya, kaya yan, malapit ng yan, pwede na yan turuan at pwede na yan ilagay dito sa ating viewing or sa ating trapdoor. Yan na siya. Yan, ang ganda, itim na itim. Yung mga off color nga natin ay ayun. So kahit papano tumutuka-tuka na sila. Eto, tumutuka-tuka na nga yung ating off color. So ganyan muna yung nilagay natin na patukaan nila para lahat sila ay nakikita yung mga patuka. So hindi muna natin nilagay sa medyo malalim na patukaan para hindi sila masyado mahirapan. So pansamantala ganito na muna yung kanilang patukaan ngayong mga 3 days. So nabigyan ko na nga pala nung mga patuka yung ating mga alaga dito. Ayun yung ating mga stock bird at yung ating mga breeder dito nabigyan ko na rin nung patuka. Yan, kasabay nung ating mga young bird dito. At habang pinagmamasdan natin yung ating mga young bird, ito yung mga kasama nating mga bata, ayun. So nag-e-enjoy sila sa pagtingin sa ating mga young bird na bagong pitas. So gusto nilang hawakan kanina, kaso hindi natin pinahawak dahil minsan sinusubo kasi nila yung kanilang mga kamay kapag kumakain sila. Ba? Meron sila hair. Anong color? Yellow. Brown. Brown? Blue? Yellow. Yellow? Yes, yellow. Yeah, so bago natin tapusin yung video natin ngayong araw, so meron tayong bisita. Yan, si Paring Joshua ay pumasyal dito sa ating loft. Yan. So papipiliin natin siya sa ating mga young bird. Ayan, so bibigyan natin siya ng isa sa ating mga young bird. So total, pinitas natin to kaninang umaga at hindi pa sila masyado na viewing. Yan. So para ma-viewing yung ating mga young bird sa kanyang loft. Eto, namimili na si Paring Joshua. So parang nahihirapan siya sa mga young bird natin. One eternity later. So maggagabi na at eto si Paring Joshua. Ayun. So, binigyan ulit natin siya ng isang ibon para masubukan ulit niya yung ating mga young bird. Yan yung binigay nga pala nating young bird sa kanya nung nakaraan sinasakay na niya sa training at umuwi naman daw yung ibon. Tuwang-tuwa naman tayo at okay naman siya mag-alaga at so maalaga naman siya sa mga ibon, kaya tsaka hindi naman iba sa atin si Paring Joshua, kaya siyempre bigyan natin siya. Gabaga na pare. Yan po miso lang po yan, mga bata may kitang kaya yan. Sabay dalaran ng kanako rin. Oo pare, salamat. Yan, so umuwi na si Paring Joshua. Yan, so dito ko na tatapusin yung video natin ngayong araw. So maraming salamat po.